Yo! I think we are live. What's up? What's up? Good evening everyone. We are live here in our community. Kamusta kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. So, check natin sa ating community kung live na tayo. Let us know if loud and clear. Ayan, sa mga bagong papasok. Sige, check muna natin. Alright, ayun, ayos, live na nga. So, let me share. Okay, live na guys, ayun. Good evening everyone, magandang gabi sa mga nandyan na at bagong pasok lang. Okay, let us know where are you from at saan kayo nanonood ng ating live Q&A dito sa ating community. So, it's all about Q&A, pero ang pinaka main objective talaga, ang goal natin dito sa mga weekly Q&A natin sa community is to grow your online business. Kaya welcome to Grow Your Online Business Live. Ayan, yun yung Grow Your Online Business Live. Nakita nyo ba yung title? Ayan, so i-comment natin yung title. Okay. Ayan, para makita naman ng iba. Ano ba yung live na to, Coach J? So sa mga first time makaka-attend ng ating live Q&A. Q&A to, mastermind, question and answer. At ang pinaka-ultimate goal talaga is paano ko kayo matutulungan. Paano natin matutulungan yung isa't isa na lumago yung ating negosyo. Especially sa online. Okay? So, thank you for coming sa mga bagong dating. Thank you so much. So, ngayon ko lang na yung iba. Na-email ko rin yung iba. But, ino-notify natin yung ibang mga members natin. Okay? Sa mga nasa YouTube natin, sa mga subscribers natin, thank you so much for coming. And, ayun, sige. Stay tuned lang guys. And if you have anything questions, pagdating sa business online, paano natin matutulungan yung bawat isa, kung meron kayong mga katanungan or gustong i-share, let us know. Pwede ko kayong i-invite. Okay? Kung meron kayong gustong i-share, message me lang directly sa messenger ko, Coach. Gusto ko mag-share sa community mo, sa mga live session mo. Sabihan mo lang ako. Pwede nating schedule yan. Or pwede rin naman, kung available ka ngayon, send ko sa iyo yung link, invite kita to speak at makapag-share ng tips sa ating mga community. Ayan. So, thank you so much. May mga bagong dating na. Sige, yung may mga questions, i-keep nyo lang muna yan or pwede nyo na yung i-post yung mga questions nyo. And by the way, before we start, saan kayo nanonood? Taga saan ka? Ayan, para malaman natin kung saan kayo naka-base. Okay? Ayan, ayan. Alright. Coach J. Sige, mamaya sasagutin na. Mamaya. I am Dennis from Tagaytay. Yun. Kita ko na. So, yung iba sa naka-base, guys. Ayan. So, sa mga gustong magtanong din, meron ditong link na ibibigay ako. Pwede nyo puntahan to directly. So, itry ko muna sa end ko. Ayan. Yeah, live din dito. So, okay, good. So, directly pwede kayong pumunta sa askj.live. Ayan. So, ito yung mga priority list natin. But, yung link na to is, pinoprovide ko lang to dun sa community natin sa loob. Also, na-email ko din yan. Ayan. Askj.live. Iyan yung pinaka-exact link na pwede nyong puntahan kung gusto nyong ma-priority yung mga questions nyo. So, sa mga nandyan na sa natin sa hub, sa link na yan sa askj.live is kung meron kayong questions, ayun, natin, pwede natin yung i-priority. Go to askj.live. Ayan. Ayun yung link na pwede nyo puntahan kung gusto nyo lang naman ng priority list sa mga Q&A natin, sa mga questions natin. Okay? Pwede kayo meron dong live chat, may makikita kayo. But, ito rin yun, live din to, makikita rin natin yan sa community natin. Hi Coach! Ayan, si KD. Thank you so much for coming sa nasa, natin siya, sa hub. Thank you for coming, brother. Kung meron kang questions, ikaw yung uunahin natin or may kasama ka dyan, nakikita ko ng mga onlines. So, kayo yung unahin natin na sasagutin. Watching from Quezon City, thank you so much. Ayun.
Ako, watching from Cavite. Actually, kakauwi ko lang kanina. So, mga 6:30 nakauwi ako. So, galing ako sa meeting din. And, ayun, naging productive naman yung meeting. At exciting yung mga mangyayari. Okay? So, kayo, kamusta yung araw nyo? Okay? Kamusta naman yung buong linggo ng pagnenegosyo? I think, Tuesday or Monday? Nakalimutan ko nung araw exactly. Pero this week lang, I attended din sa isang event. Pero mastermind yung papakita ko sa inyo yung picture. So, nasa Facebook profile ko yon. Ayun, sa mga taga-South, ayan. Hindi ko naman in-invite lahat. Pero if you're interested dun sa circle ng mga CEO, makakuha kayo ng mga tips din. So, ayun. Monthly gagawin namin to. So, makikita nyo sa profile ko. Ayan guys, i-share ko. Ayan. Ito yung nangyaring event namin last August 15, Tuesday. Ayan. So, mastermind with the CEO. Ayan. Siguro iba dyan, mga kilala nyo na mga talagang magagaling sa pagnenegosyo. Yun. So, yun yung benefits guys kapag meron kayong circle na kinabibilangan. Hindi naman kailangan yung circle na hanapin nyo is yung talagang mga kailangan yung magbayad ng malaki. Guys, maraming mga community, free community or a circle na pwede nyong samahan para, di ba, makapag-build kayo ng more relationship, network sa isa't isa. Also, yung mga tips din, makahingi kayo ng advice sa kanila. Ang dami guys. So, wag lang kayong mag-alangan. Also, by Friday, ayun, sa mga hindi nakakaalam, siguro promote natin kahit hindi naman ako sinabihin na i-promote. So, helping community lang. BBPH Summit. Check ko lang kung ano yung page nila. Hopefully, nandito yung page nila sa group. Okay, BBPH Summit. Pero yan, search nyo. Doon attend tayo doon. BBPH. Ayan. Hindi ko makita yung page eh. Ayan, sorry. Ayan, hindi ko makita. Anyway, okay lang. Na lang. Ito, bounce back. Ayan, ito pala yung tamang 63,000 members. Siguro search nyo na lang guys kung, ayan, interested kayo doon sa, ayun, yung kagaya ng sinabi ko kanina, iba naman to dun sa circle na kinamit ko nung Tuesday. So, ito namang bounce back page, official. Naka-attend ako yung first summit nila sa Tagaytay last year. Last year or this year lang yun. Okay? Pero yun guys, meet up to. I believe gaganapin to by Friday, this coming Friday. So, next week na yon. So, marami dito mga CEO, mga magagaling din sa pagnenegosyo, makakakuha. Daming members dyan. Pero I believe 100 lang ang 100 attendees lang yung kaya nilang accommodate dun sa meetup. Ito yon, ito mismo yung details. Mga entrepreneurs, August 25. Ayan. So, hindi ako sinabihan na i-promote to. So, nakita ko lang na malaki yung value na makukuha nyo kapag umattend kayo dito sa community na to. So, kaya I support. Okay? By the way, attend din ako dito. Ayun, will register. Naka-register na tayo dyan. So, ayun, kita-kits sa Quezon City by Friday kung makaka-attend kayo. Siguro yung link, search nyo na lang to or ihanapin nyo yung group ng eto, Bounce Back Summit or search nyo Jason De La Rosa. Okay guys, so let's proceed sa ating Q&A. So, sa mga meron ng questions, let's see. Ayan, meron na ditong questions. Ayan, maganda yung questions nito. Ayan, yung iba, sige, go ahead. Kung meron na kayong katanungan, pwede na kayong mag-iwan ng katanungan nyo dyan sa live chat. Sasagutin natin yan. Isa-isahin natin yan. Hopefully, di natin ma-skip yung mga importanteng katanungan nyo sa pag-grow ng business nyo online. Okay? So, kumbaga, pre-consultation, pre-mastermind. Usually, kasi kapag magpapakonsult ka, sa akin, meron akong paid coaching. Pwede naman, pero yun yung one-on-one. So, ito naman, pwede kang mag-ask directly sa akin, basta part ka ng community ko for free. Okay? So, ayan. Good evening, Coach. Thank you so much for coming. So, check natin yung iba dito sa ating group para makita natin kung sino na yung mga pumapasok. So, exclusive coaching to sa ating community. Ayan, ayan.
Okay, kita ko na. Okay, so sagutin muna natin to. Yung iba guys, kung meron na kayong questions, ilagay nyo, i-drop nyo na dyan, i-comment nyo na. Mildred, Rudit, Dennis, ayan. Kita ko yung mga pangalan nyo dito sa mobile. Okay, so unang katanungan, meron tayong question, nagtanong dun sa AskJ.live na isa sa mga ipapriority natin na questions. Guys, kung meron kayo sa mga nasa AskJ.live, ang na-invite ko lang kanina dun sa community natin. Okay, maganda yung katanungan niya, by the way, no? Ano daw ba yung ma-advise ko para mapaganda ang sales? Okay, mas mapaganda ang sales funnel. Hirap po kasi ako ngayon sa mga CSR ko. Okay, KD, let me know kung anong niche or product, type of product yung binebenta mo. Hindi mo pwedeng sabihin exactly kung anong product yan. Ano ba yan? Nag-offer ka ba ng services or nagbebenta ka ng product? Okay, pwedeng malaman para mabigyan kita ng maayos na advice and tips na magagamit mo. Okay. So, unang-una kasi, ang goal is, ayan, general item. Okay. Guys, yung unang-una, kapag gumagamit kayo ng sales funnel, hindi naman talaga ang goal is paano mapaganda yung funnel. Okay? Kumbaga, parang kasama siya sa checklist, pero ang unang-una kasi na kailangan nyo, okay, is maintindihan kung bakit ba bumibili yung mga customers nyo dun sa funnel. Okay, kasi pag naunawaan nyo yun, okay, kaya pala bumibili yung mga taong nakakakita dun sa funnel ko is dahil merong testimonials, di ba? Social proof. Pangalawa is merong maayos na copy. Okay, yung copywriting. Ibig sabihin, kapag nakita nila yung funnel mo, naiano mo agad, na ipakita mo kaagad yung benefits, not the features. Na ipakita mo kaagad kung ano yung maitutulong ng product mo doon sa mga taong pumupunta doon sa funnel mo. Okay, yung mga mapaganda, may mga pwede mong i-retouch yan, pagandahin yung mga graphics. Pero ang kailangan mo talagang ma-priority is paano makakabenta yung funnel mo. Okay, hindi mapaganda. Siguro mapaganda yung sales, tama naman yung katanungan mo. Hirap po kasi ako ngayon sa mga CSR ko. Ayan, general item. Nice, nice. So, general item, nag-work ang funnel, guys. Pero, kailangan yung item mo is unique. Something unique. And, hindi siya yung basta-basta parang low quality. Kung general item niya, kailangan high quality nyo yung item mo. Then, i-apply mo yung funnel marketing. Para, mas maganda. Okay, kasi kung low quality yung item mo, tapos gagamitin mo ng funnel, hindi naman bebenta, sayang din yung effort na binigay mo, di ba? So, mas maganda, invest ka ng time, effort, sa pag-create ng funnel, tapos, ang product na binibenta mo is talagang something na magwi-win, okay? Winning yung product mo. Okay? Ayan. Alright. So, hopefully makatulong yon. Mahirap po kasi ngayon, coach, yung general item, more on branding talaga ngayon, compare nung pandemic. Yeah, branding is, kung funnel, highly recommended na gamitan mo siya. Kung meron kang mga admin or an agent na sumasagot sa send message, huwag mo namang iwanan yon kaagad. I-test mo muna yung funnel approach kung first time mo yung gagamitin sa business mo, kung nasa e-com ka, hindi mo kaagad iiwanan. Kasi effective ang send message, guys, kapag effective din yung agent, okay, or yung admin na humahawak dun sa mga inquiries. So, yun lang. But if you want to scale, pag nang mas mabilis, and scale talaga na mas efficient, use conversion or gumamit ka ng funnel. Okay? Sa funnel, gumagamit tayo ng conversion, mas scalable siya. Right? Yeah, compared sa pandemic, mas Alright. Sige guys, hopefully KD, ayan, isa sa mga community members natin, nasagot ko yung katanungan mo. Kung may follow-up questions ka, let us know. Alright. Ayan, yung mga bagong pasok natin, si Janil. Ayan, Gonzales. Ayan, mukhang doktor si Janil. Nakapang doktor kasi siya, Tama ba? Coach J, good evening. Ask ko lang po anong pwedeng gawin pag nagkaka-creative fatigue na po ang ads. Do I need to create new audience po? Thank you so much. Audience fatigue. Okay. So, sino familiar doon?
Guys, ayun, sa ano naman, sa ganun kasi, kaya nagkakaroon ng audience fatigue. Ibig sabihin, paulit-ulit na nakikita ng yung ads mo dun sa mga same audience. So parang hindi na sila nagki-click, hindi na sila nag-i-engage, hindi na sila nag-i-inquire. So doon talaga nagkakaroon ng ganon. So hindi lang solution yung gagawa ka ng panibagong creative. Pero isa yun sa mga solution. Create a new creative kung talaga nagkakaroon ng audience fatigue dun sa ads mo. Pero isa sa mga pwede mong gawin is to change yung mga audience. Kasi guys, ang daming audience. Kung tatargetin mo yung Philippines lang, 100 million ang Facebook user sa atin, maabot ng ganon. So, tingin ko, dun sa audience mo, baka naman sobrang targeted, let's say 300,000, 500,000, yun lang yung tinatarget mo, matagal na, a month na, 6 months na, 1 year na, yun pa rin tinatarget mo, akala mo, yun lang talaga yung target mo. Guys, i-wide nyo yung, yung net or yung tinatawag na audience. Okay? Mas effective para sa akin at sa mga nakausap ko, even sa international, yung wide audience. Hindi yung sobrang wide. Example, hindi ka na naglagay ng targeting. Ang tawag doon is, may method na tawag doon. Yung wala talagang targeting, 190 million audience na lalabas. Pero yung isa sa mga pwede nyong gawin is something broad. Let's say, target mo is skincare. Ayan, medyo malaki yun. Medyo wide yun. Tapos, beauty, health and beauty, yun, wide yun. 10 to 20 million, 5 million. Ayun yung mga ganong numbers is wide audience. So, kung magkaroon man ng audience fatigue, siguro matagal kasi ang laki ng audience mo. 'Di ba? Baka kasi, ayun, sobrang liit lang ng audience mo kaya nagkakaroon ng audience fatigue. So, i-try mo. Okay? I-try mo na i-wide yung audience mo. Also, yung tip din, ayun, create new creative, engaging na creative. Thanks, Coach. Ayan, you're welcome, brother. Sa mga nandyan, questions lang? Sige, sagutin natin to. Hindi ko na ipa-flash yung yung questions. Okay? Pero kung gusto nyo para mabasa rin ng iba, okay lang naman, i-flash na natin. Okay, ito yung questions niya kanina, si Janelle. And ito naman yung questions ni Rudit. Ayan. Coach, do I need more clarification po sana, bali 1 week results of awareness which is promo salon po. The results is 176,000 K impression. 200K is 200K na. Tanong ko po, these results possible ba ma-help to know ang kanyang salon since na-off na po yung ads? Thank you so much. Okay. Parang to? Engagement ba to? Brand awareness? Yung na-reach? Okay? Doesn't matter kasi kung ilan yung na-reach eh. Ano ba yung parang goal mo, bakit ka nag-a-ads? Okay? So, i-divide mo yon. Kailangan mong ma-identify. Kung nag-a-ads kayo guys, ang kailangan yung ma-identify is yung tinatawag na, ako, CPA lang ang talagang ina-identify ko kasi kung leads, okay naman, mababa ang leads, pero wala namang benta. Ang pinaka-key talaga is yung CPA. Sino familiar sa CPA? Okay? Hindi yun yung Certified Public Accountant. Hindi yon CPA. Sino familiar doon? Ayan, let us know. Sino makakasagot? May premyo. Hindi naman. CPA. Ayan. Share natin. Meron ako ditong naitabing slide. Call to action. CPA CPA yon, guys. CPA ang kailangan nating Ito yon. Sample lang to, sample of CTA. Yan. Kita ba? Okay, good. Kita naman. So, lakihan natin. Yan, para hindi makita yung Okay. So, ito yun, guys. CPA, Customer Acquisition Cost. Ito dapat yung kailangan yung makuha. Kasi, at the end of the day, sales pa rin naman ang goal natin. Hindi naman leads lang. 'Di ba? Sales pa rin. So, kung i-divide natin to, let's say, meron kang 10 sales. Ayan, nandito. 10 sales to. May bumili na 10. Tapos, gumastos ka ng 50,000 sa ads. Tapos, meron ka pang tools na binabayaran. Meron kang admin or an agency. Pwede mong tanggalin to kung gusto mo.
So, total nito 62,000. So, yung 62,000, i-divide mo lang yan sa number of sales mo. Then, kung ano yung lalabas doon, ito yung CPA. 6,200. So, malaki ang CPA, guys, kung titingnan nyo. Kailangan nyo kasing makuha yung numbers na yon para malaman nyo kung mag-i-scale ba kayo, magtutuloy ba kayo sa ads. Kasi kung hindi nyo makukuha or ma-identify yung customer acquisition cost, okay? Or customer per acquisition, okay? O pwede naman customer acquisition cost. Parehas lang yon. CAC pa lang nilagay ko dito, sorry. So, CPA, customer per acquisition. So, let's say 6,200 and then nag-net ka naman ng 10,000 every customer. Diba? Okay yung 6,200. Pero kung ang net mo per client or per customers is 5,000 tapos ang CPA mo is 6,200, nagpapaluwal ka ng 1,200 every time na meron kang benta. So, lugi ka doon. Di ba? So, kailangan identify nyo yun. Okay? Yung unang kailangan nyo ma-identify. Okay? Yung ads, impression, okay naman yan. Maraming reach. Pero kailangan, di ba, advance natin. Bakit pa tayo nag-ads? Kundi dahil dun sa sales na gusto nating ma-achieve. Di ba? So, dito sa, meron bang questions? CPP. Customer per purchase po ba? Ayan. Ayun, pwede rin naman yon. Lahat naman mga CPP na yan. Ayan. Basta purchase, pwede rin naman yan. Pero mas maganda tawagin na customer per acquisition. So, bagay siya. CPA. Yun talaga usually ginagamit. CPP kapag sa e-com. Ayan. Doon, nakita ko. Guys, meron kayong questions? Let us know. Alright. Great advice, Coach J. Thank you, Bernard. Jeronimo Jr., thank you for watching. Si Bless, thank you for watching. Mildred, thank you for watching. Okay. Meron ba kayong questions? Okay. Good. Meron kayong questions? Paano i-build? Paano i-grow yung business? Strategy, marketing, tactics, or meron kayong challenges na na-experience ngayon, paano natin yung masosolve? Paano ko kayo matutulungan? Okay? Yung pwede nyo na kaagad i-implement as soon as possible. Okay? Yun ang pinaka-goal natin. Hindi yung coaching natin, ito yung bibigay ko sa'yo, tapos hindi naman siya applicable sa'yo, hindi mo rin siya ma-implement, mahirap din. Di ba? Okay. May sumagot kanina na call to action. Ayun. So, recap lang to dun sa questions kanina. Paano mas magiging effective yung sales funnel. Call to action is one of the ingredients bakit magiging effective yung sales funnel mo. Kasi dun sa funnel, yun yung website na nakikita. Kung hindi kayo familiar sa funnel, yun yung merong website, may button, di ba? Or may website, merong landing page, may button. Sample of funnel. Okay. Siguro, ito na lang. Ayan. Sample natin. Share screen ulit ako. Okay, window. Ayan. Sample of a website. Website, landing page, or sales funnel. Basta may call to action, yun. Ito yon. Ito yung call to action. Ayan, show me how this works. Di ba, something na kakaiba, ipakita mo sa akin paano to nagwo-work. So, iba yung call to action, depende sa product na binebenta mo, intention, and strategy. Okay? O marketing strategy. So, dito kasi sa akin, show me how this works. Ipapakita ko muna sa iyo paano siya nag-work bago kita operan. Okay? So, nakuha nyo yung concept or idea ng hindi ako nagbebenta directly, ipapakita ko muna sa iyo, i-educate ko muna sa iyo kung paano nag-work yung system na meron ako. Kasi nga software ang product na to. Mahirap kasi hindi naman para sa iyo yung software. Subscribe ka lang, bili ka lang, hindi mo naman naintindihan ano yung benefits nito para sa iyo, maitutulong nito sa iyo. So wala rin. Kaya importante yung call to action. Mapa e-commerce 'yan, may agency ka man, 'di ba? Meron akong friend ang ano niya, website is search natin lead sa scene page. Leadassassin.com. Ito sa friend ko to. Ayan Ayan, ginaya nga niya pero sabi, bro, sige, okay yan.
Pero dalawa yung call to action niya dito. Ayan. So, lead generation, ang client nila is mga international yan. Get started, ito yan. Ito yung mga call to action, guys. Ayan. Okay naman yan. Pero kung i-improve ko pa to, I really suggest na focus lang dun sa 1 to 2 call to action. Okay? Kung, ayan, book a call, okay to, book a call. Show me how this works, okay din naman yan. Pero usually dapat 1 call to action tayo naka-focus. Kapag may website kayo, meron kayong landing page, ayun, get started, okay yan. Yun. So, ayun yung call to action. Ano ba yung what's next na ipapagawa mo kapag meron pumunta doon sa website mo? Ayan. Ayun yung call to action. So, pakita ko sa example of call to action. Another example, e-com naman to. Dollar Shave Club, Australia. Okay. E-com. Ayun o. Makita yung call to action niya. Take a look. Diba? Ito yung call to action to. Buy for $10. Buy for $8.50. So, pag kinilik mo to, add to cart siya. Oh, di ba? So, hindi siya yung something na common lang sa mga nagma-market or marketer na nakikita natin na add to cart, buy now, purchase now, limited slots, limited stocks. Something nakakaiba. Ang ginamit niya dito is buy for $10. Diba? Merong, bilin mo to for only ganito. So, ginamitan niya ng ganon. So, check out. Diba? So, marami pa. Meron akong minodel. Ito, i-reveal ko yung best call to action na nag-work sa akin sa e-commerce. Okay. Pakita ko sa inyo. Amazon. .com. Model what works. Punta tayo dito sa product. Let's say, electronics. Then, click natin to. Okay. Not available. Hanap tayo ng ibang available. Ano ba? Ito ka. Personal care. Okay. Ayan, add to cart. Ayan. Kapag naka-login na kayo dito, try ko mag-login na. Hopefully maka-login ako. Ayan, hindi. Pero guys, pag naka-login na kayo sa Amazon, ang makikita nyo doon, pag magpo-purchase na kayo, is, meron pa siyang another call to action. Add to cart, ginagamit nila. Pero meron akong napansin doon na call to action bago mo i-place yung order mo. And then, in-apply ko siya. So, ang call to action na yon is, ito yung sample nun. Okay? Pakita ko. Reveal natin. Ito yung guys. Nakita yung call to action na to? Ito. Zoom na lang natin. Buy now with one click. Something new at kakaiba. Diba? Buy now with one click. Uy, okay to ha. Sige coach, gamitin natin. Gamitin nyo guys. Walang problema. It works to sa akin. Also, kapag nagbebenta rin kayo ng product, let's say, yung trial kasi or try is applicable din yon kahit na babayaran naman nila yung product. Let's say, try it for 30 days. Okay? Let's say, nagbebenta ka ng supplement, nagbebenta ka ng coffee, nagbebenta ka ng juice na pampapayat. Try it for 30 days. Pero kailangan mong bayaran yon. Pero yung something na try it is kakaiba yon. Diba? Nakuha yung psychology, di ba? Tip lang yung guys. Okay? Sobrang ano yun. Sobrang makakatulong yun. Alright. So, check natin. Baka merong mga questions dito na na-miss natin sa ating community. Coach, ayun. So, priority muna natin to. Ano po bang formula sa paggawa ng bibilang quantity? Coach, paano po pag nag-winning yung isang product? Anong formula nyo kung ilang bibiling quantity? Sa mga nag-i-e-com, ayun, huwag kayong may excite. Kapag general yung item nyo at tapos biglang nag-winning, di ba? Parang, uy, bilan na tayong 1,000 pieces stocks para hindi maubusan. Di ba? So, kung ano lang yung kaya mo sigurong ipadala ng 1 week, okay yun, para hindi rin naman. Ako, usually, ganun dati yung ginagawa ko kapag nung nagja-general item ako. So, yun yun. Huwag ka mo nang bibili ng marami. That is 1 week lang na kaya mong i-fulfill kahit winning na yan. Then, gradually, dagdagan mo yung order mo.
Tama, take a note, sabi ni Bernard. Before they buy from you, they have to know, like, and trust you. Ito best yung approach na yung kung service-based ka. Yung know, like, and trust. Okay? Yung KLT principle or KLT. So, know, like, and trust yun. Okay? So, sige, sagutin natin dito sa kabilang page. Okay, yung sagutin naman natin yan. Facebook ads questions. Dami nagtatanong ng Facebook ads. So, okay lang ba, coach, pagsamahin ng isang campaign ng 2 ad sets? Broad audience and look alike po. Okay? Or need ng isang campaign for broad audience po. Okay? Under one campaign, kung hindi ka naman kahit CBO nga, pwede naman yun eh. Pero kung non-CBO ka, tapos multiple ad set ka, mas okay yun sa akin. Kung paghiwalayin mo man siya or hindi, walang problema dun. So sa akin, isahan ko na lang para pag kinili ko yung campaign na yun, na-identify ko na okay, ito yung effective na campaign, alam ko yung audience targeting, ito broad, ito hindi. So nakakapag-decide na ako. So sa questions mo, walang problema kahit gawin mo yung both yan. Okay lang yan. Okay, so meron bang questions na kakaiba? Si Janelle pala, Janelle Gonzalez. Thank you so much for attending our live Q&A dito sa ating community. Kaya questions na something na paano kayo magle-level up sa marketing, 'di ba? Business online, yun yung mga kailangan nating ma-discover at i-apply kapag natutunan nyo na siya. Thank you po. Thank you po. Okay. Next questions. Yan. Hindi ko makita yung ibang mga questions eh. Kung saan ang gagaling. Kasi live tayo sa 4 na platform. Facebook, Growth, YouTube, and sa ating hub. Ayan. So, meron tayong live dito sa hub natin. Kamusta kayo guys? Thanks for watching. Kung meron kayong katanungan, kayo yung ipapriority natin. Kaya, go to AskJ.live kung gusto yung mga priority sa mga Q&A natin. So, sasagutin natin yan. Thank you so much. Thank you so much. Guys, malakas ba yung music ko? Hindi naman. Alright. So, yun. Okay. Mukhang okay naman. Alright. So, yun. Okay. Mukhang okay naman. Yan. Dinouble check lang natin. Sige guys. Thank you for coming. So, sa mga merong gustong itanong, Johnny, Mildred, kung minsan hindi nasasagot yung email nyo or chat nyo dun sa ating website, pwede kayo mag-ask ng questions dito. Pero kung meron man kayong questions, kahit offline tayo, pwede naman, wala tayong live, directly pwede kayo mag-ask. Basta part kayo ng community ko, you're one of my students sa community natin, pwede yun. Pwede kayo mag-ask ng questions dun sa ating website. Ayan, live chat. Ayan, sa mga merong service-based business ang masasuggest ko kung meron kayong website, meron kayong kahit landing page guys, sobrang effective na meron kayong live chat doon sa website. Ang akala ng iba, parang wala lang ang live chat. So, coach, paano ba nag-work yung live chat na yan? Ano ba itsura ng live chat? Ayan. Ang live chat is ganito. Ayan. Ito yung live chat. Ayan. Diba? So, kapag nag-click ka, merong sasagot doon sa live chat. Diba? Hello. Ayan. Merong sasagot na live chat. Diba? So, ngayon, syempre, kailangan meron kang admin na nakabantay dyan. Ayan, ang kagandaan sa mga live chat ngayon, ang daming free live chat na tool online. Search lang kayo, free live chat, talk to. And ang gamit ko, I'm using a Brevo. Dati siyang Send in Blue and then free. Pag gagamit nyo yung live chat na to, meron kayong website, embed nyo lang yung widget na yan sa website nyo, then meron na kayong live chat. Pwede siya sa mobile, na monitor nyo siya sa mobile, yung mga live chat, para siyang messenger. Ang kaibahan lang,
minsan may nagtatanong sa coach, anong mas okay, live chat messenger or live chat ng hindi messenger? Sa akin, may advantage siya. Pero ang advantage kasi kapag hindi messaging app ng messenger, live chat ang ginagamit mo sa website mo, is may options ka to get yung directly maitatanong mo kaagad bago sila makapag-chat sa'yo na kuhanin, example ito, naka-login kasi ko. Okay. Pupunta ako dito sa incognito. Okay. Para ma-log out tayo. Ayan, ganito yung tsura niyan. Window. Ayan, I believe ito na yun. Ay, hindi, yung isa. Ito yung example nun. Ayan, ito. Okay. So, pag nag-chat ako dito, ayan, may chat tayo. Hello. Ayan. Hello. 'Di ba? Tatanungin niyo. Nakita niyo to, guys? Zoom na natin. Ayan. Hello. Introduce yourself to deliver your message. The team will get back to you soon. Or my agent will get back to you soon. Depende kung ano yung gusto mong ilagay. Tapos, syempre, ilalagay mo yan. Pangalan mo. Email mo. 'Di ba? And then, contact number mo. Nakita nyo, guys, bago ka makapag-chat dun sa website, tinatanong mo muna yung details ng gustong mag-chat. So, anong advantage nung Coach J kung tinatanong ko pa? Kung sobrang laki ng advantage nun, guys, kasi nga, nagbibuild ka na ng leads. Lead generation na yan. Live chat is one of the, tool kung paano ka makakapag-build ng leads, quality leads sa business mo. Kung meron kayong website, funnel, landing page sa business nyo, isa yan sa mga dapat nasa checklist nyo. Have your own live chat support. Kung di man kayo, pwede naman kayo maglagay dyan. Kahit offline naman yan, pwede mo na silang itawagan or i-email kung hindi mo ma-chat. Pero I suggest, kung may live chat ka, kailangan may agent ka na sasagot dyan. Diba? So, let's say, lagyan lang natin ng number na kunwari lang. Ayan. Okay? Ayan. Diba? So, dito, merong someone. So, siguro may ka-chat lang yung admin ko kaya hindi pa ako na-accommodate. Or naglagay kasi ko ng pangalan, baka hindi ninyo ka-replyan. Diba? Pero, ganun yung idea, guys, na gusto kong ipakita sa inyo. Diba? Have your own live chat. Ayan, hindi naman mahal magkaroon ng live chat software. Libre nga lang yan. Libre lang talaga, literal. Free lang ang live chat software sa mga website. Majority. Ayan, buti meron na din akong yan sa website ko. Di ba? Ayan. Ano bang website mo, brother? Saan mo siya nilagay? Sa Mentor Bernard? Check nga natin. mentorbernardwela.com. Ayun yung website ni Bro Bernard. I-test natin. Ay, yun nga. O, ayan nga. Ayan, o. Similar kami ng website ni Bernard, eh. Ayun. Nice. Hey. Di ba? O, di ba? Name. G. Gregorio. Kasi natin to. Okay. Email. Sige, lagyan natin. Okay. So, hindi na niya kinuha yung phone number. Optional lang naman yon kung gusto nyo. Email, pangalan, yun pinaka-importante na makuha nyo dapat. So, nakita nyo, may live chat. Ay, nakapag-chat ako sa kanya. Diba? So, automatic leads na niya ako. Diba? Pasok na siya sa ecosystem ko. Ayun yung idea, guys. Sobrang powerful ng live chat. Kung meron kayong live chat, kung meron kayong website, landing page, magkaroon kayo ng, lagyan nyo yan ng live chat. Libre lang naman. Diba? So, sagutin natin yung iba questions dito sa ating community. Yan. Okay, sagot na natin. Okay, nasagot na natin. Check ko lang. Ayun. So, advantage, guys, kapag nakaka-chat nyo, sa akin kung tatanungin kayo, dati kasi gumagamit ako ng Messenger. Dun sa website ko, live chat, pero naililid ko sila sa Messenger.
Pero nung time na gumamit ako ng live chat na hindi messenger, mas para sa akin mas naging okay. Yung lead generation, mas mabilis kasi directly nakukuha ko yung leads. Plus, mas pro yung professional yung dating. Kasi dun sa live chat mo, even though picture mo ang nakalagay doon, okay? Sa mga nag-chat sa website ko ha, 99% hindi ako yon, may admin yon. So yun yung pwede para, 'di ba? Parang akala nila ikaw yung ka-chat, or pwede mo naman lagyan ng admin doon, yung talagang pangalan ng admin mo. Pero kung hindi naman ganun karami yung nagchat-chat, basta yung admin mo, train mo, alam niya o yung mga isasagot sa business mo, alam niya yung negosyo mo, 'di ba? Wala namang mali doon. Okay? Pwede mong ilagay yan. Ikaw mismo yung ka-chat nila sa live chat. Alright. So, ayun. So, mapapansin nyo, lahat ng website ko, saan man kayo pumunta ng pages sa website ko, may makikita kayong live chat. Kasi, sobrang importante siya sa mga business nyo kung meron kayong online presence. Okay? Alright. Next question, sagutin natin. So, mag-8 na pala. Meron kayo questions, paano i-grow, scale ang business nyo, let us know, at paano natin matutulungan ng bawat isa. Ayun. I believe marami naman tayong napag-usapan, marami tayong nasagot kanina. And yung mga tip na yun is magamit nyo sa ano nyo, sa negosyo nyo. Alright. Okay. Sobrang nag-enjoy ako sa ating quick lang to guys, hindi tayo masyadong mahaba. Usually ang mga Q&A ko 45 minutes lang maximum yan. And minsan umabot ako ng an hour kapag nag-Q&A ako sa community ko. Pero if you want to learn more pagdating sa sales, marketing, and how to grow your business, meron naman tayong channel na pwede nyong puntahan. Okay? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, okay, so free lang naman, pwede kayong punta sa youtube.com and then i-type nyo yung J. Gregorio. Ayan. youtube.com J. Gregorio. So nandito yung mga nandito yung mga content natin na pinapublish online. So i-promote ko lang, kung sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, go to J. Gregorio. Ayan. So YouTube, search lang J. Gregorio and then click subscribe para ayun, updated kayo sa mga bagong videos na i-release natin dito sa ating YouTube channel. Okay? So, sa mga gusto rin mag-content, start your own YouTube, best yan. Start your own TikTok or Reels, best yan. But para sa akin, YouTube. Okay? Yun dapat, kung papipiliin ka, YouTube yung pinakapiliin mo. So, simula, then sabayan mo na lang siya ng mga short content. Okay? Iba yung value kapag long form of content, yung asset. Okay? So, thank you so much guys for attending this quick live Q&A. Maraming salamat sa mga umattend, sa mga sumusuporta sa ating community. Sa palaging nandiyan, nakikita ko sa live. Ayan, nakikita ko. Live pa rin tayo. Thank you so much for attending. And kita-kits tayo sa mga susunod na training. Okay, God bless you all. Thank you so much, Coach. Kailan po ang next session nyo? Newbie here. Next week. Next week. Feel free to attend. Pero kung hindi ka man naka-attend ng mga pwede mo panoorin yung mga replay natin. Nasa YouTube ka naman yan. Nasa group din natin yan. Naka-upload yung mga community, mga Q&A training natin. Pwede mo yang balikan anytime. Okay? God bless you all. Ingat kayo palagi. Bye-bye.